Yung nakaraang pinag-usapan natin, yung straight, no? Dapat yung ating buhay maging straight sa Panginoon. Ngayon po, dahil nga matatapos na po ang pandemic, gusto ko pong ipauso. Alam niyo po, nakakalungkot po. Marami pong naboborn again, nakakilala sa Panginoon. Pero minsan po, sa church, nakakalimutan na yung salitang commitment. Although alam natin, sinasabi natin, naglilingkod tayo, tinatalaga natin ng ating sarili. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, sa pag-commit kay God, meron po itong mataas na level. Yung tinatawag na ginawa po ni Jesus Christ, yung tinatawag na God's vision, ito po nung pinakamataas na level po sa paglilingkod. Kung makikita po natin si Jesus Christ, bagamat siya ay Diyos, nagkatawang tao, no? And then, ibinigay niya ang kanyang sarili. Pinakita po, maging modelo po, para sa mga anak ng Diyos, sa darating, sa next generation na magiging anak ng Diyos, kailangan nung pinakamataas na level na commitment, mangyari po ito. Alam niyo po, ang commitment is a crucial. Ito po ay napaka-crucial po, no? Siguro, maobserbahan niyo po, maraming pong Krisyano, na born again, nakakilala sa Panginoon, pero hindi lahat nakakapaglingkod. Yung pinaka-highest level na paglilingkod sa Panginoon. Kasi po, pag sinabing highest level ng commitment kay God, buong puso po ito, buong buhay mo, ibinibigay mo sa Panginoon. Kasi gusto ni Lord, maggawa po natin ng Great Commission, yung sinasabi po sa Matthew 28 verse 19, yung go and make disciple of all nations. Mag-win, and then gagawin mo itong disipulo ng Panginoon. Why? Kasi po, ang mga disipulo ng Panginoon, yun lang po nakakapunta po sa mataas na level ng commitment sa Panginoon. Handa na ba kayo? Handa na ba mga ballpen ninyo? Kaya nandiyan po sa mga online, binabati ko po kayo. Sa mga nasa bahay po ngayon, hayandaan niyo po ang inyong notebook, ang iyong Bible, and then ballpen. Mahalaga po itong pag-uusapan po natin, no? Para sa ganoon, makapunta po tayo sa pinakamataas na level ng commitment po natin sa ating Panginoon. Amen? Handa na ba kayo na nasa bahay ngayon? Yung mga nanonood sa bahay, sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa ibang bansa, alam ko po ay kayo po ay excited na po. Amen? Pwede ba mag-comment po kayo? Sabihin niyo po sa inyong comment ay excited ka na makarinig ng salita ng Diyos. Kaya ang title pag-uusapan po natin ngayon, in the book of Isaiah chapter 6, verse 4 hanggang 8, a call for commitment. A call for commitment. Open your Bible in the book of Isaiah chapter 6. Verse 4 hanggang 8. Tingnan po natin, no? Ngayon po ay meron na po tayo 53 na nanonood po ngayon sa online po natin. 51, bumaba po ngayon, no? Naging 51. And then in the book of Isaiah, chapter 6, verse 4 hanggang 8, sabi sa wikang Tagalog, sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Ito po yung salita po ni Propeta Isaias. Sabi yung katabi, merong himalang gagawin sa iyo ang Diyos. Amen. Huwag niyo pong ibulong, isigaw niyo po. Amen ba? Alam niyo po, ang Book of Isaiah, ito po yung prophecy po ni Propeta Isaiah. Very special po yung pagkatawag ni Isaiah. No? Imagine, makikita po natin, almost 66 chapter po ang Isaiah. Hindi aksidente. Sabi doon ng pag-aaral ng mga Bible scholar, yung Isaiah po ay parang Bible, no? And then makikita po natin ang bilang ng aklat ng Bible ay 66.
Makita po natin 27 New Testament and then 39 ang Old Testament. Hindi aksidente sapagkat si Isaiah po ang nag-prophecy po yung pagsilang ni Kristo in Isaiah chapter 9 verse 6. At ganoon din po sa Isaiah 53, kung makikita po natin, nakita din ni Isaiah yung prophecy niya ng kamatayan ng ating Panginoon, yung paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Napakadakila po, no? Kung makikita po natin, siya lang ang propeta na nakakita po dito. Why? Kasi po, although siya po ay malalampalataya, pero ang nangyari po kay Isaiah ay nilevel up niya po yung kanyang commitment. Alam niyo po, kapag nilevel up po natin yung commitment natin sa Diyos, merong mga dakilang kapangyarihang ginagawa ng ang Diyos sa ating buhay. Kaya hindi po pwede natin mararanasan yung mga matitinding kapangyarihan, yung mga matitinding himala ng Diyos kung ang ating commitment ay nasa mababang commitment. Kaya dito, kung makikita po natin, si Isaiah, nagsimula po siya katulad po natin, karaniwang mananampalataya. Merong takot, amen? Mahina ang pananampalataya, pero dito po, in Isaiah chapter 6, yung naengkwentro niya si God sa kanyang buhay, naging matindi po. Kaya blessed po tayo sa ating church every time na tayo po ay magle-level up ng ating commitment. Gusto natin maging leader ng ating Panginoon. Alam niyo po, meron po tayong tinatawag na encounter experience sa Panginoon. Amen? Kaya makikita po natin yung Hebrew word ng Isaiah means God is salvation. Kaya si Isaiah po, kung makikita po natin, ang pinaka-theme of center ng kanyang mensahe dito, yung salvation ng mga tao. Yung mga anak ng Diyos. Kaya dito, in chapter 6 ng Isaiah, makikita po natin yung pagkatawag kay Isaiah, yung the great commitment na nangyari po sa kanya. Makikita po natin sa ating karanasan, sa ating pagbabasa ng Bible, lahat ng mga lingkod ng Diyos may pagkatawag sa Bible. Pero dito po, sa Book of Isaiah, kay Propeta Isaiah, kung makikita po natin, harapan talagang nag-commit si Isaiah sa Diyos. Tayo, minsan, nag-commit tayo kay Lord, nasa harap lang ng pastor o mga leaders. Pero dito, kung makikita po natin, in the book of Isaiah chapter 6, matindi po yung call for commitment kay Isaiah. Kaya I hope, I pray na kayo po ngayon ay talagang magle-level up yung commitment niyo po sa Diyos. Hindi lamang tinawag ka para ikaw ay mag-commit sa salvation. Tinawag ka para ikaw ay mag-commit sa separation. Tinawag tayo para sa matinding paglilingkod at pagtatalaga sa ating Diyos. Amen ba? Paki-comment ba? Sabihin niyo po, amen po. Yan po sa nanonood po ng online. Tignan po natin, dito po sa Isaiah chapter 6, verse 4 hanggang 8, meron pong 3 M for commitment. May tatlong M na ginawa po ni Propeta Isaiah, kaya kung makikita po natin, siya po ay nag-agree sa pinaka-greatest commitment na gagawin niya po sa Panginoon. Although lagi natin, siguro ito pong Isaiah chapter 6, almost 3 o 4 na beses ko na pong tinapik. Naalala ko po, tinapik ko po ito way back December 2019. Call of Vision, ang pamagat ko naman. Pero dito, call for commitment. Kasi gusto ko pong talagang patanyagin yung salitang paglilingkod. Kasi marami na po na born again Christian, nakakilala sa Panginoon, pero nakakalimutan nila yung paglilingkod o tinatawag na commitment. Simba, uwi. Simba, uwi. Pero nawawala na po yung tinatawag na commitment.
Hindi pwedeng mawala ang commitment sapagkat ang lengguwahe sa langit, ang lengguwahe sa Bible ay salitang commitment. Tignan po natin yung unang M. In verse 4 ng Isaiah chapter 6, verse 4, verse 5, and 7. Ito po yung unang major point po natin. Kung makikita po natin sa verse 4, sabi dito, sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo. At ang loob nito ay napuno ng usok. Kung makikita po natin si Isaiah, amen, meron siyang tenga, naririnig niya ang tinig ng Diyos. In verse 4, verse 5, sabi po dito, sinabi ko, kawawa ko, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. In verse 7, sabi po dito, ang baga ay diniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala na pawi na ang mga kasalanan mo. Dito po, ginawa natin yung unang M sa verse 7. Kasi dito po, sa salitang ito, sabi dito, wala ka ng sala na pawi na ang iyong kasalanan. Ibig sabihin, si Isaiah ay galing po sa kasalanan. Namumuhay siya sa kasalanan, pero praise God, yung nagkaroon siya ng greatest vision o great vision sa Panginoon, napawi po yung kanyang kasalanan. Kaya the number 1 M for commitment sa Panginoon, number 1, malinis na pamumuhay. Kailangan po, kung gusto po natin mga kapatid na makapaglingkod, na italaga natin yung ating sarili na mataas na level ng commitment. Kaya malaking bagay po mga kapatid, kapag tayo po ay nagkukommit kay Lord ng mataas na level, alam niyo po, hindi ka na mahahatak ng mga bagay sa mundo. Kaya number 1, sabi dito, kailangan meron tayong malinis na pamumuhay. Kaya dito po makikita natin, unti-unti makikita po natin, 100%, amen, nag-commit si Propeta Isaiah, ang una niyang ginawa at nangyari sa kanyang buhay, kanyang experience, nilinis siya ng ating Diyos. Punong-puno siya ng kasalanan. Kaya there is no more condemnation. Si Isaiah, yung na-encounter niya si God sa kanyang buhay, hindi siya malinis. Nakatulad din natin, namumuhay sa kasalanan, pero kagandahan, mga kapatid, na-encounter niya si Lord. Na ang sabi niya dito ng Panginoon sa kanya, wala ka ng kasalanan. Sabi dito, napawi na ang mga kasalanan mo. Kaya kailangan po, kung gusto po natin, yung ma-level up yung ating paglilingkod sa Panginoon, announcement, kailangan mamuhay tayo na malinis sa ating Panginoon. Amen ba? Alam niyo po, yung pagiging malinis na pamumuhay, talagang meron pong proseso po ito. Amen ba? Andiyan ba kayo? Sino po dito nanay naglalaba? Nasa kamay. Kahit washing machine. O mga tatay, yung karamihan dito po sa Jesus Christ na Life Giver, karamihan po dito naglalaba ay mga tatay. Amen ba? Baka lahi talaga natin yan. Sino dito naglalaba po? Nakakita na ba kayo nung naglaba, malinis kagad? Ano ba paglaba? Kasi nung ako po ay wala kaming anak, may trabaho kaming pareho, naglalaba din ako. Ang unang ginagawa sa paglaba, kung di ako nagkakamali, binabanlawan muna. Amen ba? No, wala pang washing machine. Kahit pang lalaki, wala pa ho. Amen, talaga mano-mano. Winawas mo yan, poso pa. Samaya pa po kami. Poso, talagang lilinisin mo yan. Pagkatapos ng binalawan yan, saka mo lalagyan ng sabon.
Amen ba? Pagdating ng sabon, mag-ano kayo sabon, talagang ani mo nung labahin. And then, pagkatapos mo masabunan po ito, and then talagang nalinis na ng mga libag-libag, anong gagawin mo? Babalnawan ulit. Amen ba? Kaya kung makikita po natin, bakit ko sinasabi ito, yung paglilinis ng ating buhay, nasa proseso po. Hindi po pwede tayo instant. Amen? Pag sigaw na kagad natin, dang na kagad. Hindi po ganun. Amen? May proseso po. Kaya lang kagandahan po dito kay Isaiah, sabi ng pinangako ng Panginoon, pinatawad ka na sa iyong kasalanan, nilinis ka na sa iyong kasalanan. Kaya kung gusto po natin, mga kapatid, hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon kung lugmok ka sa kasalanan, kung namumuhay ka sa mga bisyo, sa mga kasalanan hanggang ngayon. Amen? May bisyo ka pa, matindi kang magmura, matindi kang magyosi, matindi kang uminom ng alak. Hindi ka pwedeng mag-level up ng commitment mo. Amen ba? Nakakita na ba kayong pastor? Church? And then, makikita nyo, kada gabi, makikita nyo po lasing. Andiyan ba, nakakita na ba kayo? Buti naman, wala kayo nakita. Andiyan ba kayo? Kaya kung gusto po natin, mga kapatid, mag-level up yung commitment natin, katulad ni Propeta Isaiah, katulad ng mga man of God, katulad ni Jesus Christ, hanggang kamatayan, naglingkod siya sa Diyos, kailangan muna, mga kapatid, meron tayong malinis na pamumuhay. Kaya ako naglingkod sa Panginoon, unti-unti inalis ko nung aking bisyo. Sigarilyo, marijuana, amen? Alak, sugal, pagmumura, pangbababae, panglalalaki. Andiyan ba kayo? Diba, samantingin sa akin, si pastor pala, parang bading to. Kasi ako nung noon po, binata pa lang ako, pumapatol ako sa bakla, ibig sabihin lalaki din yun. Amen ba? Sino dito nakapatol na sa lalaki? Amen. Kaya kung gusto po natin, kaya maraming mga mananampalataya, mga Kristiyano, naglingkod sa Panginoon. Bakit nawala? Kasi po, hindi niya na-maintain yung kanyang kalinisan sa pamumuhay. Sabi nga ni John Maxwell, mga kapatid, leadership is all about character. Hindi lang talino, hindi lang gandang lalaki. Sabi ni John Maxwell, mga kapatid, leadership is all about character. Kaya kung hindi ka masyadong magandang lalaki, pwede ka maging leader. Basta busilak at magandang lalaki ang iyong karakter, 100% pwede kang maglingkod sa ating Panginoon. Kaya kailangan po, unang M, kailangan namumuhay tayong may malinis na pamumuhay. Take note, si Propeta Isaiah, nagsimula po siya makasalanan. Kaya huwag sabihin, Pastor, hindi mo na ako maglilingkod, hindi pa ako banal. Amen? Hindi po ganon. Magsimula ka muna maglingkod, unti-unti aalisin po yung mga barrier mo, yung mga kasalanan mo. Amen? Kasi marami akong kasabi, Pastor, hindi ako pwedeng karapat-dapat kasi wala pa, namumuhay pa akong kasama. Magsalita ka lang. Sasabihin sa ni Lord, pinatawad na ang iyong kasalanan. Napawi na ang iyong kasalanan. Siguro si Isaiah, si Propeta Isaiah, talagang kapag ito po nagsasalita, puro mura. P.I., tag-G.A., G.O., lahat. Kasi sabi niya, patay ako, madurumi ang aking labi. Siguro kapag nakakita siya libig ko sa kanan, iba na iniisip niya. Chismoso, chismosa, lahat ng uri ng mga masasamang salita siguro kay Propeta Isaiah na sa kanya. Kaya number 1, para tayo po call for commitment, meron tayong malinis na pamumuhay. Amen ba? Andiyan ba kayo mga taga na sa bahay? Sabihin niyo po, say amen.
Andito po kami, pastor. Tingnan po natin, in verse 4, sabi dito, sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo. Imagine, mga kapatid, sa eksena po, nakikita po ni Isaiah at narinig niya po yung mga anghel. Kaya, para makapamuhay tayo ng malinis na pamumuhay, letter A, narinig ang tinig ng Diyos. Alam niyo po, kapag tayo namumuhay sa kalinisan, 100%, marinig niyo po ang tinig ng Diyos. Kaya minsan, hindi natin marinig. Amen? Maunawaan ang tinig ng Diyos. Why? Kasi nasa gitna ka, nasa marumi kang pamumuhay. Pero kapag ikay may malinis na pamumuhay, ang sabi po dito, naririnig mo ang tinig ng Diyos. Amen ba? Kaya kapag ikay may malinis na pamumuhay, kung makikita po natin, maririnig mo ang tinig ng Diyos. Hindi, no? Nandiyan ba kayo? Mga nandito sa church, buhay pa ba kayo? Yung mga nasa loob ng bahay, nandiyan pa ba kayo? Mag-alleluia po kayo dyan, mag-comment po kayo. Kaya kapag ikaw ay may malinis na pamumuhay, mananatili yung pagiging malinis na pamumuhay mo. Why? Kasi naririnig mo ang tinig ng Diyos. Si Isaiah, kung makikita po natin, naririnig niya ang tinig ng Panginoon. Kaya magtataka kayo, bakit si Noah ay nakagawa ng arko. Wala pa nakakagawa ng malaking arko noong kapanahunan niya, pero nagawa niya po yung malaking arko. Why? Nakikinig siya sa salita ng Diyos. Dapat ganun po tayo. Ako po naniniwala, sabi nga, si Noah ay may malinis na po, sabi nga sa Genesis chapter 6, amen, ang lahat ng tao ay punong-puno ng kasalanan, pero bumaling si Jesus, bumaling si Yahweh, kay Noah, sabi niya, siya lamang ang merong malinis na pamumuhay. Kaya ako naniniwala 100% kapag malinis ng pamumuhay mo, naririnig mo ang tinig ng Diyos. Hindi ka na magtatanong, Pastor, kasalanan ba ito? Hindi na. Kasi nga, namumuhay ka sa kalinisan and then lahat ng tinig ng Diyos, tama o mali, naririnig mo. Amen ba? Andiyan ba kayo? Kaya yung pamumuhay na malinis na pamumuhay and then naririnig mo yung mensahe ng Panginoon. Si Abraham, nung sinabi sa kanya ng Panginoon, sa pamamagitan ng anghel, sabi sa kanya, pagdating ng 1 taon, magbubuntis ang asawa mong si Sarah. Narinig niya ito. Amen ba? Kaya dapat talaga makapamuhay tayo na malinis na pamumuhay. Kasi nga kapag tayo namumuhay sa malinis, rinig mo ang mensahe ng Panginoon. Hindi na kailangan i-invite ka ni pastor, hindi na kailangan talagang i-message ka ni pastor. Lahat ng gagawin mo na kalooban ng Panginoon, gagawin mo ito. Sabihin niyo po sa comment ninyo, wow! At dito po sa loob, sabihin niyo po, 1, 2, 3, wow! Amen? Kaya sabi dito, malinis na pamumuhay, naririnig ang tinig ng Diyos. And then, pangalawa, letter B, sa verse 5, sabi po dito sa verse 5, sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi. Alam niyo po, pag mayroon kang malinis na pamumuhay, nakikilala mo ang kasalanan. Amen ba? Malayo pa ang kasalanan. Sabi ko nga, 300 meters away, lalapit pa ang kasalanan. 300 meters, alam mo na kagad, kasalanan ito. Hindi ka mabubulaga. Why? Kasi po, nandun ka, namumuhay ka sa malinis na pamumuhay, mga kapatid, hindi makakalapit ang kasalanan sa iyo. Amen? Tinutukso ka ng kasalanan, pero mga kapatid, alam na alam mo, trap ito. Andiyan ba kayo? Kaya kung makikita po natin si Isaiah po, nasa malinis na pamumuhay,
na-recognize niya na siya ay makasalanan. And then makikita po natin, ako po naniniwala, si Isaiah po ay namuhay na merong kabanalan. Sino ditong gusto talagang ma-level up ang commitment niyo? Taas sa kamay. Amen? Diyan mag-comment po kayo sa inyong tahanan. Kaya, ang gusto ni Lord, alam ko po, mga kapatid, meron tayong commitment. Pero hindi ganyan ang hinihintay ni Lord, yung talagang level up na commitment na ayon sa God's vision. Kaya number 1, unang M, malinis na pamumuhay sa Panginoon. Nakakarinig na salita ng Diyos, and then, nare-recognize niya, kasalanan ito. Amin ba? Sensitive ka talaga. Ay hindi ka na lugmok at namumuhay sa kasalanan kasi alam na alam mo na ang lalapit sa iyo kasalanan. Tignan natin yung pangalawa. In verse 8, letter A, narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako. Sabi ni Isaiah, narito po ako. In verse 8, letter A, pinakita po yung sabi, sumagot ako. Very specific si Isaiah. Sabi nga dito, sumagot ako. Naririto ako. Alam niyo po, pangalawang M, maalab na pagsunod. Alam niyo po, kapag ikaw ay maalab, maapoy, masidhing ang pagsunod mo sa Panginoon, talagang sasagot ka at sasabihin mo, Lord, narito ako. Amen ba? Amen ba? Kaya kailangan talaga tayo po bilang mga Kristiyano, mga mananampalataya, yung ating commitment, yung level up, yung taas na antas ng ating paglilingkod sa Panginoon, mangyayari po ito. Kailangan meron tayong maalab na pagsunod sa Panginoon. Pag sinabing maalab, mga kapatid, kahit na mahirap ito, ang hirap gawin, yung pinapagawa ng Panginoon. Katulad ni David, lalabanan niya si Goliath, no match. Pero mga kapatid, maalab yung kanyang pagsunod. Sabi niya, kaya ko to. Kasi mga kapatid, kapag maalab tayo sa Panginoon, maapoy tayo sa Panginoon, anumang mga hindrances, anumang mga hadlang, ang tingin mo, yung, hindi mo makikita nung hadlang, ang nakikita mo, yung victory na binibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Kapatid, meron tayong maalab ng pagsunod. Sabi ni Isaiah, narito ako. Amen ba? Pag sinabing maalab ng pagsunod, letter A, ramdam ang salita ng Diyos. Sabi niya, narinig ko. Mga kapatid, sensitive siya. Hindi siya deadma. Tayo, amen, ina-announce na ni pastor, ina-announce na ng primary 12, pero deadma ka lang. Amen? Ano yun? Anong gagawin doon? Pero si Isaiah, mga kapatid, meron siyang maalab ng pagsunod, pero ramdam niya ang salita ng Diyos. Hindi siya manhid. Why? Kasi maapoy. Maalab yung kanyang pagsunod. Naalala ko po si Eliseo. Amen. Hindi asawa ni Malen, no? Si Propeta Eliseo. Amen. Yung pagpapaalam na si Elias. Siya ang disciple ni Elias ay walang iba kundi si Eliseo. In 1 King verse 19, 1 King chapter 19, verse 19, pinuntahan ni Elias si Eliseo. Alam niyo po, very busy po si Eliseo. Amen? Siya po ay isang magsasaka. Sabi niya, nag-aararo siya, meron siyang 12 toro.
Pero yung nakita niya po, yung kanyang primary leader o cell leaders, napahinto siya. Ang sabi sa kanya ni Elias, sumama ka. Alam niyo po, sabi po sa 1 King chapter 19, ang ginawa niya po, pinatay niya nung kanyang isang toro. Amen? Ang ginawa niya nung panggatong niya, mga kapatid, yung kanyang pang-araro, yung pamatok. Why? Kasi po si Eliseo, meron pong nagmaalab na pagsunod. Kaya makikita po natin naging doble yung kapangyarihan ni Eliseo, double anointing ang binigay po kay Eliseo. Why? Kasi po, meron siyang maalab na pagsunod, meron siyang ramdam niya ang salita ng Diyos. Kayo kaya? Tayo kaya? Ramdam kaya natin yung salita ng Diyos? Every time, every minutes ng buhay po natin, laging nangungusap sa puso po natin yung salita ng Diyos. Ngayon po, meron pong kinakausap si Lord dito. Ramdam na ramdam niya yung salita ng Diyos sa kanya. Amen? Pag sinabing ramdam ang salita ng Diyos, maalab na pagsunod, ibig sabihin hindi ka naglalamig. Hindi ka naglalamig, hindi ka frozen sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Sinabi na ngayon, sinabi itong araw ng linggo, ito ang gawin mo para sa Panginoon. Ang ginawa mo, pinurosyan mo, ginawa mo ng Biyernes. Ang hirap nyon. Magbabakbak ka pa kasi yelong-yelo. Kaya kapag nagsalita ang Diyos, may sinasabi sa iyo ang Diyos, dapat pagtalikod mo, gagawin mo. Kung makita sa Isaiah, makikita po natin, ramdam ang salita ng Diyos. Sabi niya, Lord, narito ako. Amen ba? Amen ba? Okay ba kayo mga taga-balcony? Amen? Gisingin niyo po ang katabi niyo dyan. Baka hiniheli na ni Satanas. Kaya, pangalawa, maalab na pagsunod. And then, sabi dito, letter B, ibig sabihin, maalab na pagsunod, tumutugon sa salita ng Diyos. Mga kapatid, yung maalab na pagsunod, mga kapatid, tumutugong kagad sa sinasabi sa kanya ng Panginoon. Lord, nandito ako. Narito ako. Amen? Hindi niya dinedelay. Hindi niya pinopostpone ang kanyang cell group. Amen? Hindi siya nagta-time out. Walang ganon. Yung narinig niya, yung sinasabi ng Panginoon, yung inuutos sa kanya ng Panginoon, narinig niya ang tinig ng Panginoon, sabi niya, tumutugon siya sa salita ng Diyos. Amen ba? And a good example nito, si Daniel. Nagkaroon ng batas sa karya nung kapanahunan niya na kailangan isa lang ang sasambahin, kundi nung Diyos-Diyosan ng kaharian ng hari. Pero makikita po natin, si Daniel, 3 beses pa rin nananalangin sa isang araw. Imagine, no? Amen? Merong degree, merong pong batas. Kapag ikaw ay hindi nakikitang sumasamba sa Diyos-Diyosan ng hari, papatayin ka, ilalagay ka doon sa kulungan ng Diyos. Pero hindi siya natakot. Amen? Ang ginawa niya po, nananalangin siya 3 beses sa isang araw. Tayo 2 beses lang, di ba? Tuwing 6:00 ng umaga hanggang 6:00 ng hapon. Pero si Daniel, sa gitna ng pandemic na naranasan niya, sa gitna ng pag-uusig, sa gitna ng kamatayan, sabi niya, hindi ako mapipigilan na manalangin kay Yahweh El Shaddai. Amen ba? Kaya nung siya po ay nakita ng mga espiya, ng mga inggitera, sinumbong siya sa hari. Ano nangyari kay Daniel? Nilagay sa kulungan ng leon. Pero love na love siya ng hari. Pero makikita natin, nung hinagis siya sa kulungan ng leon, ni gas-gas wala. Amen ba? Why? Kasi maalab ng pagsunod. Kaya kailangan, mga kapatid, kapag may sinasabi ang Diyos, may inuutos ang Diyos sa atin, kailangan po
maging maalab yung pagsunod po natin sa Panginoon. Pag sinabi pong maalab ng pagsunod, tumutugon sa salita ng Diyos. Kahapon lang po, may kumain po ditong rider, yung mga kasamahan ni Miko, no? Amen? Hindi naman to plano na mag-share ako ng one pattern evangelism natin. Kaya lang, andun yung conviction eh. Imagine, 20 riders yon. Kaya sabi ko, pasensya na po kayo. Meron po akong, meron pattern evangelism. Nakita ko naman, nakikinig sila. At tumanggap sila lahat. Kaya bahala na si Miko do mag-follow up kung sino po ang nakakilala sa Panginoon. Amen? Why? Kasi nga, tumugon. Tumutugon sa salita ng Diyos, may conviction. Kaya hindi ako pwedeng, Sabi na, Lord, nakakaya naman. Pinapunta mo sa lugar na ito. Baka kala niya, talagang plano to. Sabi ko, wala akong plano po. Maski ako, ay hindi ko akalain mag-share po ako sa inyo. Amen? Why? Kasi po, kapag meron kang maalab na pagsunod sa Panginoon, tutugong kagad ikaw. Amen ba? Natest ba sa inyo ang buhay ninyo? Yung pagsunod, ang hirap mo sumunod sa Panginoon. Amen ba? Ay lalo na kapag bala kay treaty na pinag-uusapan yung tithes and offering. Alam niyo po, yung ako unang Kristyano, hindi ako makapag-tithes. Siyempre, alam ko po pag tithes, yung panahon na sa Nestle po ako, ang timala sweldo ko po isang linggo, 5,000. Ang mawawala kagad sa akin 500. Kaya sabi ko, parang hindi naman pwede, parang wala naman tithes sa bagong tipan. Alam niyo po, nung naunawaan ko po, yung 10% hindi sa iyo. Amen? Sino dito, yung 10% inaangking niya? Akin to. Sabi sa pala kay 310, ibalik mo ang 10 bahagi. Amen? Sabi nga, pinagdanakawan niyo ako sa pamamagitan ng hindi niyo pagbibigay ng inyong 10% at pagbibigay ng love offering. Parang tahimik kayo Parang wala nagko-comment no? Andiyan ba kayo? Kasi kapag meron kang maalab na pagsunod, bukod sa pagbibigay mo ng 10%, kailangan magbigay ka ng love offering. Amen ba? Alam niyo, hindi aksidente, si Pastor Jun Minyo ang naglilista. Alam niyo po, ito tithes and offering. Bibihira lang po, nagla-love offering, puro tithes. Sabi sa Malakay 3:10, mga kapatid, isauli nyo ang 10%, ibigay ninyo ang love offering. Nandiyan ba kayo? Parang tahimik kayo ngayon Parang dumaan ng ang anghel sa langit. Kaya kailangan, sabi tol, una, maalab na pagsunod, kailangan tumutugon sa salita ng Diyos. Kaya pag ako nagbibigay kay Lord, kahit lampas ng tithes ko po, hindi pwedeng walang love offering. Amen ba? Kasi kailangan okay lang. Observation ko lang po. Kaya, mga kapatid, kapag gusto niyo po ng level up na commitment kay Lord, hindi kayo mahahatak ng kaaway. Hanggang dumating ang Panginoon, makakasama tayo sa pagdating sa Panginoon. Why? Kasi po, mga 100% ako naniniwala, yung may mga level up na commitment, sure ba po ito sa langit? Amen ba? Kaya ako bilang pastor nyo, talagang kailangan talaga mag-commit tayo ng level up. Alam ko po, meron kayong commitment. Meron kayong commitment sa inyong pamilya, meron kayong commitment sa inyong trabaho, meron kayong commitment sa inyong business, pero iba pa rin talaga yung level up na commitment sa Panginoon na nagwi-win ka at nag-disciple ng maraming kaluluwa. Pangatlo, okay, nakahinga na ng mga nasa loob, ay salamat, tatapos na si pastor. Amen? Baka may pang-apat pa huto. And then pangatlo, sabi dito, in verse 8, letter A,
sabi po dito, narinig ko ang tinig ni Yahweh, sino ang aking ipapadala? Sino ang aking susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Verse 8, letter B, ako ang isugo ninyo. Alam niyo po, pangatlo na mataas na antas ng paglilingkod. Ito po nung sinasabi ko. Siguro nung iba, nandito lang ito, narito po ako, Panginoon. Pero sabi ni Isaiah, ako ang isugo ninyo. Iba po yun. Amen? Kaya, kailangan po, yung call for commitment, kailangan mataas na antas ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi po dito, mga kapatid ni Isaiah, yung propeta Isaiah, ako ang isugo mo. Ang ibig sabihin ng mataas na antas na paglilingkod, letter A, kusang loob sa paglilingkod. Hindi ka napipilitan, meron kang kusang palo, walang tumulak sa iyo. Amen? Pag sinabing, mga kapatid, mataas na antas sa paglilingkod, kusang loob ito na paglilingkod sa Diyos. Maaaring may nagsasabi lang sa iyo, pero mga kapatid, ikaw ang nagkusang maglingkod sa Panginoon. Hindi pwede ito puwersahan, hindi pwede na bigla lang ako sa paglilingkod kay Lord. Pero sabi ni Isaiah, ako ang isugo mo. Hindi siya tumingin sa kaliwa, hindi siya tumingin sa kanan, hindi siya tumingin sa likod. Ang sabi niya, ako ang isugo mo. Ang tapang. Amen? Ilan sa atin dito, pag sinasabi ng pastor, ng mga primary 12 nyo, mga cell leader nyo, kailangan maglingkod ka, hindi ako pwede. Siya na lang. Amen? Hindi ko kaya. Pero si Isaiah, kung makikita po natin, mga kapatid, hindi siya tumingin sa kaliwa, sa kanan, sa likod niya, sa harapan niya. Ang sabi niya, ako ang isugo ninyo. Mga kapatid, meron siyang mataas na antas na paglilingkod, kusang loob sa paglilingkod. Si Isaiah. Amen ba? Alam niyo po, ang paglilingkod sa Diyos, hindi sa pilitan po ito. Kasi kusa mo itong ibinibigay sa Diyos. Amen? Hindi pwede sabihin mo na pilitan lang akong maglingkod sa Diyos, gawa ng aking primary 12, gawa ni pastor. Hindi. Ang kusang paglilingkod, mga kapatid, talagang ibinibigay mo ang sarili mo sa Panginoon. Amen ba? Gumagawa ka para sa Diyos. Gumagawa ka na merong pagmamahal sa Panginoon. Another, sabi dito, mataas na antas na paglilingkod, kusang loob sa paglilingkod. Pangalawa, letter B, walang reserbasyon sa paglilingkod. No reservation. Amen? Talagang, ang ginagawa niya, walang limit ito. Kahit na anong mangyari, maglilingkod ako sa iyo. Kahit na magutom ako. Kahit na wala akong pera. Kahit wala akong love gift. Maglilingkod ako sa iyo, O Diyos. No reservation. Walang teka-teka ang paglilingkod. Amen? Walang reservation ang paglilingkod sa Diyos. Why? Kailangan maabot mo ng mataas na antas ng paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, pinag-aralan ko po, meron tayong 350 plus na active ngayon. Alam niyo ba, ang cell leader lang natin ay 60. 350 na cell member, how many percent? Sa 60. Alam niyo po, ang pinakakwenta po nito, 17%. Out of 350 na cell member, na matagal na mga cell member, karamihan doon matagal na ilang taon na. Hindi pa rin naglilingkod sa mataas na antas ng Panginoon. Alam niyo po, 60 lang ang cell leader natin, meron tayong 17% na naglilingkod lang talaga. Ano sinasabi ko? Ito po mga cell leader talaga, ang paglilingkod nila, nagwiwin talaga sila, nagdi-disciple sa Panginoon. Imagine 100% na dapat in-expect ni Lord, kung meron tayong 350 na cell member,
ang inihintay ni Lord ay maglingkod yung 100% sa Panginoon. Imagine, 17% lang. Amen ba? Alam niyo po, sabi ni Google, mga kapatid, ang Krisyano daw ay meron pong tinatawag na 31% na Krisyano. Pinakamadami, pero pag sinabing Christian doon, kasama po ang Roman Catholic, kasama po ang mga Protestante, kasama po ng mga hindi Muslim. Amen? 31% siya po pinakamataas. Meron siyang 2 hanggang 3 billion na Krisyano na naniniwala sa Diyos. God the Father ng creation. Imagine 2 hanggang 3 billion na Krisyano. Pero ang tanong, ilang kaya dito ang merong level up ng commitment sa Panginoon? Balik tayo sa atin. Sa atin po, meron tayong 350 na cell member, pero ang cell leader lang 60. 17%. Alam niyo po, the good example ng mataas na antas na paglilingkod, si Jesucristo. Sa Philippians chapter 2, verse 8, bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, siya ay naglingkod, naging alipin ng lahat ng tao. Yun po yung tinatawag na level up ng commitment sa Panginoon. Si Jesus Christ. Amen? Hindi siya nag-enjoy dito sa lupa. Amen? Hindi siya nag-enjoy, nagpunta sa mall. Amen? Sabi niya, baka pwede po. Amen? Mama Mary, Papa Joseph, baka pwede muna maglaro. Amen? Mamasyal muna ako, pero hindi niya po ginawa ito. Kasi meron siyang, mga kapatid, meron siyang commitment na mas mataas na commitment na gagawin niya yung pangitain ng Diyos na makapag-win at makapag-disciple ng maraming kaluluwa. Mga kapatid, ito pong mensahe ng Diyos ngayon ay panawagan po sa ating lahat. Amen? Gusto natin talaga, pagdating ng Panginoon, alam niyo po, nakakagimbal ang balita, yung Papa sa Roma, amen, Papa nila sa Roma, amen, pumapayag na magpakasal ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kaya ako naniniwala at nararamdaman ko na po yung coming of Christ. Amen? Isa sa batas na yan eh. Imagine. Amen? Papa nila sa Roma, nasabi siya ang pinaka-leader ng religion, pero pumapayag na ngayon. Kaya kung wala tayong highest commitment sa Panginoon, alam niyo po, obserbahan niyo po, marami po sa atin na nag-commit kay Lord, ngayon wala na. Dapat sa next generation ng ating buhay Kristiyano, kailangan po ay meron po talagang mag-commit 100%, the highest level ng commitment kay Lord na makapag-win, makapag-disciple ng maraming kaluluwa. Para sa ganon, the second coming of Christ, marami pong makakasama tayo. Amen ba? Kaya kung makita natin si Isaiah, mga kapatid, nagsimula siya sa karaniwang tao, nagkakasala, amen, masama ang labi, madumi ang labi, pero na-enkwentro niya si Lord na bago. Ako po, nangyari po sa akin yan. Kung hindi ko na-enkwentro si Lord ng face-to-face, baka lugmok pa ako sa kasalanan hanggang ngayon. And then, mabuti na lang, praise God, and then naunawaan ko agad ng commitment sa Panginoon. Inayos lahat ni Lord ang buhay ko. Ganun din po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Inaayos po yan. Ayaw mo lang magpaayos. Amen? Pwede ba pagdating sa bahay ninyo, sabihin nyo, Lord, ikaw po ang mag-ayos sa buhay ko ngayon. Hayaan natin. Amen? Yung mga ginagawa natin sa mundo, yung mga kahindik-hindik na ginagawa natin sa mundo, mga pansamantala lang yan. Ang tunay na eternal life ay walang iba,
kung hindi na kay Lord ka at sa buhay na wala hanggan. Alam niyo po, si Isaiah, ang good example po natin, na isang mananampalataya talagang nag-commit kay Lord, kaya nga, bless siya. Imagine, siya lang ang propeta, nakita niya ang pagsilang ni Kristo at pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya lang po ang propetang gano'n. Yung iba, nakita lang ng pagsilang ni Kristo, pero yung kamatayan ng ating Panginoon, hindi nakita. Di ba ang ganda niyo? Sarap. Wala pa si Jesus. Amen? Pero kitang-kita na how many years yon? Kung 100 years, nakita na ni Isaiah, merong isisilang na Jesus, na isang Mesiya, tatawagin Everlasting Father, Counselor, the Great Counselor. And then nakita din niya sa Isaiah 53, merong isang Mesiya, amen? Talagang pinaparusahan, pinapahirapan. Ang buong katawan niya ay punong-puno ng dugo. Imagine, alam niyo po ang pinakasusi, yung commitment, the great commitment na ginawa po ni Isaiah. I hope na kumakatok sa atin, sa puso po natin, ang ating Panginoon sa atin. Amen ba? Andiyan ba kayo? Kaya ang title ng pinag-uusapan natin, A Call for Commitment. In Isaiah 6:9, sabi dito in conclusion, sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Alam niyo po, sinabi din ng Panginoon sa kanya, sige, go. Mag-commit ka. May mga tao hindi makikinig sa iyo, hindi makakaunawa ng salita ng Diyos. May mata sila pero hindi nila makikita yung blessing ng Panginoon. Pero dahil nga meron kang matinding commitment, dapat magtuloy-tuloy ka sa Panginoon. Si Jesus Christ na matay sa krus, mga kapatid, hindi niya alam kung sino po sasama sa krus, kung sino maliligtas, pero sabi niya, amen, ibinigay niya nung kanyang buhay sa Panginoon, sabi niya sa kanyang Ama, it is finished. Ganun din po tayo. Amen? Inihintay ni Lord yung matinding commitment po natin, inihintay ni Lord yung matinding paglilingkod natin sa Diyos para tayo makapag-win at makapag-disciple ng maraming kaluluwa sa ating Panginoon. Tayo po ito, mayo?